ay isa sa kilalang tourist destination sa ating bansa. Dahil sa likod nitong kasaysayan, ngunit ang dala nitong kasaysayan ay binabalot ng kadiliman o kalagitnaan. Ngayon, noong World War II ay napupukot ng lugar kung saan nasira ang maraming gusali. At ang mga nakatayo pa rin gusali dito ay binabalot ng mga kwentong kababalaghan, lalo na pag sumasapit ang gabi. Other than that, Intramuros stands out as a unique place in Manila as it carries the history of the Philippines from the Spanish colonization to the World War II. Isa pa, the walls of Intramuros serves as a tangible connection to our past. Sa dokumentaryong ito, magsisilbing bintana ang Intramuros kung saan sisilipin natin ang isa sa mga pinaka-importanting kasaysayan ng ating bansa. Kaya ngayon, samahan niyo kaming alamin at tuklasin ang mga misteryong bumabalot dito sa Fort Santiago. Magandang gabi, Dr. Gracias. Tanong ko lang po, ano po ba meron dito sa lugar na to, sa Intramuros? Ano po ba, ba't mahalaga siya sa kasaysayan natin at ano nangyari sa lugar na to? Kung titignan natin ang Intramuros, parang iisipin natin na pang tourist attractions lamang siya, pero hindi lingid sa ating kaalaman na yung history nito at ang impact nito sa ating walls ng katulad nito sa Fort Santiago and all around the Intramuros. Parang normal na walls lang siya pero may history behind that and there lies an abuse, sexual harassment, and different kinds of tortures na naranasan ng ating mga ninuno nung panahon ng sinasaktan ng Espanyol. And makikita naman natin na parang yung vibe ng walls and aura is off kasi nga dahil sa mga reasons. Yung building na yan, yung sa American Barracks. May tatlo akong estudyanteng nakasalamuha dyan. Yung isa talaga na pinicturan, walang ulo. And then meron din dyan na minsan nasa terrace, katambay, yung copycat. Tapos kung dyan naman sa loob, marami na, ilan na rin yung experience dyan, pero hindi naman nakakatakot yan. Sanayan lang yun. Dyan sa may Lego, may nakasalamuha na ako dyan, nakakala ko kasama ko. Yun lang, sa kasamang palad hindi pala. Yung kasama ko, bumalik dito. Kinakausap ko, kala ko kasama ko pa. Yung kasamahan ko sa trabaho, hindi na pala. Parang ano po ba, doppelganger? Parang doppelganger talaga. Ano nangyari kuya nung kinausap niyo? Wala, hindi lang naimik. Labas na lang ako. Pagtingin ko sa labas, wala na pala yung motor na kasama ko. Radyo ako dito. Kasi may radyo naman. Dito na pala. Bigla akong punta dito. Normal lang. Parang walang nangyari, sabay kwento. Then, Ng gabi. meron din Lahat dyan, ng empleyado clearing mag-out na kala ko turista pa na alis pa lang. Sinabi ko dito sa exit gate na may dalawa pang naglalakad. Hinahanap nila, hindi nila nakita. Ako lang pala nakakita. Yun lang naman yung mga experience na yung isa kasi hindi maganda. Pagkakat ko ng court, Ano yun, kuya? habang naglalakad ako. Yung isang kasama ko, hindi magandang experience niya. Pwede mong i-share, kuya. Yung isang kasama ko kasi doon sa may Solidad banda sa may tabing Ilog Pasig. Yun idlip ata siya. Hindi pa naman katagalan pero parang ang idlip niya ang haba na. Tapos pag dinat niya ng mata, may white lady sa harap niya.
siya, natulala lang, pero tawag sa radyo. Punta kami, kala namin kung anong nangyari. Yun lang pala yung nakita niya, white lady sa harap niya. Kasi dito sa Intramuros naman kasi hindi naman mawawala yan yung mga ligaw na kaluluwa. Kung saan naman kasi sila natapon dito. Tulad ng sinabi ko, Gracias, di ba? Yung mga kababayan talaga natin, marami na sila naranasan. Dahil sila ng patay, may napatay sila. Pati lalo na sa babae, nagkaroon sila ng sobrang hirap na mga pangnaranas dito. Saan yung mga pulis nagkaroon ng sex slavery, kung saan yung mga babae, so yun, nagkaroon talaga ng paghihirap. Kaya as we embrace Women's Month, let us honor the memory of these brave women and all those who have suffered injustice. Let us carry their stories forward, ensuring that they are never erased from history nor repeated in our future. At ngayon, sa katulad ng sinabi ng Women's Day, magkakwento tayo at magdadagdag kami ng kaalaman niyo saan ang nagkwento ng isang matandang babae, matapos niya ikwento kahit masakit sa kanya, naikwento niya sa atin para makatulong sa ating kasaysayan. Matindihan namin kung anong kasaysayan nangyari sa Intramuros. Siya ay si Lola Asha, kung saan nabuhay siya nung dati at naka-experience siya ng mga hindi magagandang pangyayari sa kanya. So sa dokumentaryong ito, aming ibabahagi ang kanyang storya. Naalala ko noon yung mga kwento ni Lola na dito daw sa Fort Santiago dinala sila ng mga sundalong Espanyol. Sa mga selda dito ikinulong daw sila at kitang-kita daw ni Lola kung paano hinubaran ng kanyang asawa. Kinalbo gamit ang blade kasama ang kanyang amit. Binitin din daw sila pati warik. Sabay nito ay ginapos daw ang kanilang mga kamay at nilagyan ng maninipis na bakal sa pagitan nito. Pinila din daw ang kanilang mga kuko isa-isa, pati na rin ang kanilang mga dalira ay inupo. Pinaghiwalay nila kami ng senda. Pagkatapos nun, ay hindi ko na siya ulit nakita kailanman. Hanggang sa isang araw, narinig ko lang sa isang janitor na isang Filipino na pinatay na siya. Naalala ko, nagsimula lang ang aking sex ordeal. Kalipas ng isang buwan mula nung kami ay dinakip. Sa aking pagkakatanda, pangalan ng commanding officer ay si Mr. Fukushima. Pinalabas niya ako ng selda at dinala sa kanyang silid. Ginamit niya ako sa silid na iyon. At ilang oras pagkatapos ay inilipat naman ako ng isang sundalo sa isa pang maliit na kwarto at doon, ginamit ulit nila ako. Matapos ang ilang araw, may 3 o 4 na sundalong kukunin ulit ako sa selda upang dalhin sa kwarto doon. Isa-isa nila akong ginamit. Nanatiling ako nakakulong sa Fort Santiago sa loob ng 6 o 7 buwan at 5 buwan na mahigit ko doon. Ulit-ulit lamang ang mga nangyayari. 3 beses sa isang linggo nila ako kong gamitin para pasayahin sila. As we conclude our documentary featuring Intramuros, we are reminded of our past and lessons hidden behind its historic walls. Intramuros, from its origin as a seat of authority to its ongoing fortitude in the face of colonization, exemplifies the Filipino spirit's resilience. This place bridges us to our past, teaching us the value of preserving our cultural heritage and understanding the complexity of what our country has been through. Let us not merely observe, but internalize the teachings of Intramuros, to cherish our heritage, to embody resilience, and to honor the struggles of our ancestors.